Naninigarilyo po ako dun sa may harapan na po mismo ng bahay. Bigla po akong may narinig na may bumagsak. Sinilip ko po kung sino. Nung sinilip ko po, bigla pong nagsalita sa akin na titingin-tingin ka pa, tusukin ko yung mata mo eh. Ay, tama na! Sinabihan na po akong adik, palibas daw, adik daw po ako. Sabi ko lang po, o sige, kung ganyan ang sinabi mo sa akin, bukas sa barangay tayo mag-usap. Dahil po doon, may sumugod na sa akin yung anak niya. Ayos pa! Nasa influence po sila ng alak, kumuha po ako ng depensa ko. Ngayon, bumunot ka ng kutsilyo, kumuha siya ng itak. Pagkatapos nun, bumalik siya ulit, may hawak-hawak ng baril. Ito, inawat siya ng sinasabing asawa. Paano na naman napunta dun sa punto na baril na hawak-hawak niya? Tama na! Dun sa baril, sir, wala akong idea. Kung hindi lang dahil dun sa hiningi kong footage dun sa kapitbahay na... Wala ka alam na naglilibot-libot na siya na may baril? Wala, sir. Sa panig po ni Rostov, ang sabi niya po, ang itinutok na ay hindi tunay na baril, kundi laruang baril lang daw po iyon. Yung pong pagtututok ng baril, ibig sabihin po niyan, kaya yan ay laruan o tunay, ang layunin po niyan takutin yung taong tinutukan. Papasok pa rin po siya sa pinakamababang krimen, great threats. Wala kami pakialam kung yan ay laruan, dahil yan pa rin ay posible maging totoong krimen pa rin dun sa pagtutok ng baril. Bakit? Ito ba ay laruan? Ito ba ay totoo? Hindi natin malalaman on the spot bagkos pagkatapos na ng pangyayari. October 5, 9 pas ng gabi, naninigarilyo ako sa labas ng aming bahay. So, harap ng pintuan ng bahay. Sinita ako ng anak ni Rostom Gigantoka na yung usok daw pumapasok sa loob ng bahay nila. Hindi po kami nagkaunawaan sa nangyari. So, nagkaroon po ng sagutan. Ako naman po, dahil alam kong nakainom sila, pumasok po ako sa loob ng bahay, kumuha po ako ng pangdepensa sa aking sarili in case na kung anong gawin niya. Lumabas naman po itong tatay dahil sa sobrang galit niya po, bumalik siya sa kanilang bahay at kumuha ng baril. Yun po yung bit niya ng mga oras na yun na itinututok sa amin base sa camera. Sir Carl Tulpo at sa Bitag, sana po matulungan niyo po ako dito sa problema ko, sa banta sa akin, dito sa kapitbahay ko na abusado. Ikwento niyo po, saan po nagsimula ito? Nagumpisa po ito sa paninigarilyo ko po doon sa harapan ng aking pintuan. Ang sabi po kasi nila, yung usok daw po ng sigarilyo ko is umaabot doon sa kanila na halos 12 meters naman po yung layo. So yung bahay dyan, parang siyang parang dikit-dikit, yes tama po, ba? Yes po. So siguro kapag nag-yosi ka, naaamoy ng kapitbahay. Yes po. Alright. Pumunta ba yung kapitbahay mo para kausapin ka? Bago po yung nangyari po ng konfrontasyon namin nung gabi na yun, pumunta naman po yung asawa nung Liza sa akin. Pinakiusapan po ako na kung po pwede, adjust ako ng konti. Baga lumayo ka ng konti. Lumayo po ako. Dito ako sa may hagdana. Maayos naman ang pakikipag-usap. Yes po. Yes, maayos naman ang usapan. Ngayon, ang sabi ko po sa kanya, give and take na lang din po tayo kasi bagong panganak din po ako na bata. So yung volume din ng speaker nyo, pahinaan na lang din po konti. Di maayos naman po yung usapan namin. Tapos nung time nga po na yun, nung October 5, naninigarilyo po ako dun sa may hagdan na po ng harapan na po mismo ng bahay kasi sabi po adjust. Bigla po akong may narinig na hindi ko po masabi na may bumagsak. Sinilip ko po kung sino. Nung sinilip ko po, hindi ko po maaninag kung babae o lalaki. Bigla pong nagsalita sa akin na titingin-tingin ka pa, tusukin ko yung mata mo eh. Kaya po napasagot ako na ano po bang problema? Ang usapan po, adjust na ako, andito na ako. Doon na po yung andami na pong sinabi. Sino yung nagsasabi ng ganong klase mga salita? Nakita mo ba ang pagmumukha niya? Yes po, nakita ko na. Sino siya? Si Liza Gigantoka. Yung anak po nung nanutok sa. Anak ng nanutok, yung nagsabi ng tingin-tingin ka pa. So parang nag-aangas-angasan yung anak. Yes po. Ngayon naman, ano nangyari dun sa mga susunod? Yun po, sinabihan na po akong adik, palibas daw, adik daw po ako. Anong naging sagot mo dun sa kabila? Sabi ko lang po, o sige, kung ganyan ang sinabi mo sa akin, bukas sa barangay tayo mag-usap. Dahil po dun, may sumugod na sa akin yung anak niya na John Paul. Nasa influence po sila ng alak, kumuha po ako ng depensa ko.
Pero hindi ko po sila sinugod. Anong kinuha mong pandepensa? Kumuha lang pa ako ng panghiwa lang namin ng sibuyas. Ganun. So, kutsilyo. Kutsilyo. Alright, okay. For defense lang po sa akin. Ano ba naging possible threat? Kasi nung pag-uwi na po, pagbalik niya, doon na po yung naglabasan niya yung gamit nila. Ako naman po, hindi naman po ako lumapit sa kanila. This was after ng kutsilyo. Yes po. So, nauna yung kutsilyo bago siya bumunot ng kung anong-anong gamit. Sino naman may hawak ng itak? Siya rin po. Sino ang nauna na kumuha ng isang matalas na bagay? Ikaw o siya? Ako muna, sir. For Okay. depensa lang So, po. inaamin mo na ikaw na una nagpakita ng sinasabing kutsilyo. Tama Pero ba? hindi ko naman po tinutok sa kanila. Hindi, kahit naman hindi mo itutok, hawak-hawak mo lang. Bakit? Tinutok ba niya yung sinasabing baril kaagad sa'yo? Yes po. Okay? Gusto ko lang muna kasi alamin kung ano nangyari, ano naging posibleng rason bakit siya bumunot ng baril. Alright? So, ngayon, bumunot ka ng kutsilyo, kumuha siya ng itak. Paano na naman napunta dun sa punto na nagkakaroon na ng sinasabing baril na hawak-hawak niya? Doon sa baril, sir, wala akong idea doon sa baril. Kung hindi lang dahil doon sa hiningi kong footage doon sa kapitbahay na Wala ka alam na Wala, sir. naglilibot-libot na siya na may baril? wala, sir. Pero Pakita nga ito, pa, ano sige, nangyayari pakita natin dito? yung video dito. Ito yung kinuha na yung itak, tama ba? Itak ba Yung yung hawak baril niya? po yan. Baril, ang Baril. hawak. Pinipigilan. Asawa baril. niya ba yan? Yes po. So pinipigilan na siya ng pamilya niya. Yan, hindi mo nakita yan? Hindi po. Bakit di mo nakita? Nasaan ka? Ando na po ako sa loob. Tapos ang nagkonfrontasyon po niyan, yung asawa ko Ito na na yung po. asawa mo tong naka-pink. Hindi po, nandun po sa loob. So asawa ng kabilang banig yan? Yes po. Ngayon naman, may nakitang video, I think paki-flash na lang. Baril ba yun o itak? May pinapakita kanina na itong jersey na ka-black may hawak din na patalim. So mukhang wala. Baril din. So baril lang lahat ng hawak niya. Yung una niya pong nilabas, may itak po siya dyan. Okay, pakikita na nga natin yung video na may itak siya parang hawak. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan ata. Yan. So una, naglabas siya ng itak. Yes po. Pagkatapos nun, bumalik siya ulit, may hawak-hawak ng baril. Baril Ito, po. inawat siya ng sinasabing asawa. Yes po. Tama? Alright. So, inaalam lang natin ang lahat ng detalye. Ikaw kumuha ng self-defense, pero siya yung talagang bumunot ng baril. Yes at po. mukhang desidido talaga na puntahan ka. Yes po. Alright. Makakausap na natin sa kabilang linya, itong barangay sa Uyo, Quezon City, yung admin. Magandang umaga sa inyo, Reggie Dalisay. Sir, matanong ko lang, no, ano po yung nangyari dito sa kabilang panig na kung saan ito daw Rostom Gigantoka Jr. inireklamo dahil daw sa umano na panunutok ng baril? Nagkaroon po ng tatlong set ng pag-uusap o ng hearing po dito sa Lupon Pammayapa noong October 13, October 20 at ang huli nga po itong October 27. At ayun nga po, sa panig po ni Rostom o ng respondent, allegedly, ang sabi niya po, ang itinutok na ay hindi tunay na baril, kundi laruang baril lang daw po iyon. Bilang part nga ng kanyang pananakot nga daw din kay Joseph. Dahil kung uugatin po natin yung usapin no sir, ay itong si Joseph ay inireklamo naman nung anak ni Rostom sa kaso nga ng nuisance dahil po nahulihan nila doon sa tapat ng kanilang bahay na naninigarilyo po. Dahil yung mga bata na sama doon sa bahay ay may mga sakit daw po sa baga, kaya bawal po sila makaamoy ng usok ng sigarilyo. Alright, sige sir. So, laruan lang daw itong sinasabing baril na to. Tama ba, admin? Opo, yung ipinresent po sa amin ni Rostom, laruan lang po daw ang kanyang naipakita. Kahit man yan ay laruan na baril, whatsoever it is, dapat po ito ay tutuluyan po ng ating kaso. Tama po ba? Oo po, no. Ang naging recommendation naman po sa final hearing nila kahapon, 27, ay for issuance na po ito ng certificate to file action. All ends na talagang kailangan bigyan ng sinasabing CFA. Then mas maganda para mas mapadali po ang kanyang pag-file ng case sa police. Alright, Yes sir? po, sir. Yes po. Ngayon naman, next na makakausap natin sa kabilang linya si Police Captain Harry Basila, Chief Station Investigation, Detection and Management Unit, Talipapa Police Station ng Quezon City. Captain, possible ba na ma-filean ng kaso itong kabilang panig? Dahil doon pa lang sa barangay, sir, kung hindi kayo informed na mukhang hindi na nagkakasundo ang dalawang panig doon sa pangyayari. Ang para sa akin lang kasi, sir, ayoko lang na someone would pose as if meron silang baril at panunutok dito sa kabilang panig, di ba po ba? Opo. So ano po magagawa ng inyong tanggapan ngayon? Possible ba na makapag-recommend kayo na pag-file ng case dito laban sa kabilang panig once the barangay hearings have been settled with and meron na siyang sinasabing CFA? Yes po. Pag meron po CFA with yung mga attachment po, punta po ang complaint natin sa aming tanggapan
kukunan po namin siya ng sinumpang salaysay. Pati yung kasi kukunin namin ng sinumpang salaysay yung owner ng CCTV. Alright, sige sir, that's part of your investigation. Siguro diretso na tayo dun sa part also as well. Kung magagawa ba ng inyong police na matigdan also yung lugar, ma-seize or makuha yung sinasabing barrel through the barangay. Sa alam ko ay na-surrender na din sa barangay. So possible ba na makapagbaba kayo ng mga tao doon? Just do some additional investigation doon sa sinasabing usapan na meron talagang panunutong ng barrel. Para lang kung may additional information kayo makuha, sir. Pwede ako, sir. Bali mag-request po tayo for firearms verification po. If ever na nag-positive po siya, is a registered owner, pwede natin pa-revoke yung kanyang license. If ever naman na negative, pwede naman natin siya kasuhan for ang grave threat or yung under ng violation of RA 10591 po. Kasi under po ng imitation ng firearms, under pag ginamit po sa krimen, it is considered as a real firearm po. Yes, correct. 5 ng RA 10591 po. Yes, tama sir. So para sa akin, I hope that we all treat this as a grave and real situation na kung saan kahit man laruan yan, it should be treated as if na talagang totoong klaseng krimen ang ginawa dyan. So sir, asahan namin yung maging agaran aksyon ninyo dito sa pag-assist as well dun sa pag-file ng case laban sa kabilang panigin. Sana makapaggawa kayo ng inspection kasi baka mamaya itong si sir ay merong tinatagong baril na hindi natin alam at sinasabi na laro-laruan at baka totoo ito. So ay, sir, sana magkaroon ng sinasabing verification ang inyong kampo dito. Magagawa ba ng inyong tanggapan yan? Opo sir, hinihintay lang namin po siya. Maybe tomorrow kung meron siya, nagbigay na po ang barangay po sa kanya ng certificate of action. Punta po si complainant po sa aming tanggapan. At kami na po ang bahala po. Tutulungan po namin siya, assist namin siya para mag-direct filing po. Alright. Mag-request po tayo ng firearms verification. Alright. Sige po Captain at maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman, merong statement ang ating LTAP or itong License to Own and Possess Firearms at Philippine Army. Ang dahilan din sa pag-contact namin sa Philippine Army dahil na pagkakalaman or meron daw impormasyon na meron daw siyang connection dito. Ngayon naman, nakipagtulungan ng bitag sa tanggapan ng PNP Civil Security Group Firearms and Explosive Office. Ayon sa kanila, walang license to own and possess firearms si Mr. Rostom Gigantoka Jr. Hindi rin ito lisensyado o rehistradong gun owner. Samantala, upang makasigurado ay itinawag din ng bitag ang kaso na ito sa Philippine Army. Ayon sa kanilang tagapagsalita, walang kahit anong record sa kanila si Mr. Rostom Gigantoka Jr. Ibig sabihin ay hindi nila miyembro itong si Gigantoka. So, ang masasabi ko na lang dito sa inireklamo na Mr. Rostom na sana naman na hindi mo na lang itinutok ang sinasabing baril dito sa kabilang panig. Wala kaming pakialam kung yan ay laruan. Dahil yan pa rin ay posible maging totoong krimen pa rin dun sa pagtutok ng baril. Bakit? Ito ba ay laruan? Ito ba ay totoo? Hindi natin malalaman on the spot itself, bagkos pagkatapos na ng pangyayari. Tawagan na natin ngayon si Attorney Batas Mauricio Bitag, resident lawyer natin ngayon, just to give his final advice and words and take dito sa ating case. So magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan nating narito pa rin sa pagbitag mo ni Ben Tulfo. Mukhang ang magiging issue po dyan ay yung depensa ko sakasakali na hindi naman tunay na baril. Ginoong Carl Tulfo. Yes. Na ito'y laro-laro ang baril. Pero alam po ninyo, tama po yung ating nakapanayam kanina. Kasi tama po kayo sa pananaw na hindi naman alam nung natutukan na nung panahong itinutok ito, hindi pala naman totoong baril, kundi laro ang baril lamang. Tama. So papasok pa rin po siya sa pinakamababang krimen. Meron pa rin pong krimen, may kasalanan pa rin po sa ilalim ng binagong Kodigo Penal ng Pilipinas. Yung pong nanutok ng di umano ay toy gun o laro ang baril. Ano po yun? Ang pinakamababa po dyan, grave threats. Grave threats. Dahil yung pong pagtututok ng baril, ibig sabihin po niyan, kaya yan ay laruan o tunay, ang layunin po niyan takutin yung taong tinutukan. At dahil po dyan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayang narito, sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, nako po, at the very least, ang sinasabi ko, ang pinakamaliit na krimen dito, pananakot, grave threats,
At kung makahanapan pa po ng ibang katotohanan ng halimbawa, sa kabila nung laruan yung baril pero may mga bala pa siyang nakuha sa kanya, may bibigat pa po lalo ang kaso. Carl Tulfo. Yes. Actually, no, attorney, yung pinasabi ko din sa police, yung sa captain din ng sinasabing police station, na maganda sana na magkaroon ng verification ng police na mismo mag-i-inspect doon sa kinatitirhan nitong kabilang panig para ma-check kung talaga bang meron ba itong baril. Baka mamaya ay kinuha lang ang baril ng kanyang anak na laro-laruan at ipinakita sa barangay. Ito yung baril na ginamit ko, laruan lang yan. Pero sa katotohanan na meron talaga siyang nakatago doon. Posible yun, attorney, di ba? Opo, posible po yun. At alam po ninyo, binabanggit yung yan, po pwede pong maging batayan ng ating mga otoridad, law enforcement authority, and maybe yung pong Philippine National Police na humingi ng search warrant. Search warrant, Tama. Carl Tulfo. Kasi po, kaya po pwedeng humingi ng search warrant kasi ang mga pagpapahayag po ng ating mga testigo dito sa Ipabitag Monument Tulfo at ang kasalukuyang tayo ng batas, kahit na po yung binabanggit kanina na Republic Act 10591, pati nga po yung tinatawag nilang imitation firearm, may parusang itinatakda ang ating mga batas. So, para lang po matiyak kung yan ba ay imitation firearm, yan po ba ay genuine firearm. Ang remedyo po dyan ng Philippine National Police, lalo na't may kampanya sila laban sa mga loose firearms, humingi po ng search warrant doon sa hukuman na nakakasakop dyan po sa lugar at gagamitin lahat ng ebidensya na naiharap sa Ipabitag Monument Tulfo upang makakuha ng permiso na pasukin ang bahay at halughugin ang bahay na yan. Carl Tulfo. Yes. So, attorney, very much clear na kailangan talaga magkaroon ng verification on the part of the police as well para masiguro lang talaga na wala talagang anong kinalaman na kahit anong baril, whether totoo or hindi, dito sa kaso na to. So, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po at katulad po ng dati karangalan ni Batas Mauricio makasama sa Ipabitag Monument Tulfo, lalo na ngayon at pinangangasiwaan inigawang Carl Tulfo. Maraming salamat po. Ngayon naman, habang nagkaroon ng paghaharap si Joseph Salas at Rostom Gigantoka Jr. sa barangay sa Uyo, Quezon City, sinubukan ng bidag na kausapin itong kabilang panig na inireklamo si Rostom para makuha ang panig nito. Subalit tumanggi itong makipag-usap sa bitag, sinubukan din namin ng aming staff na mag-iwan ng sinasabing mensahe kay Rostom sa Facebook nito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin itong sagot. Para sa amin naman, we give as much way or leeway we can para makausap ang kabilang panig, para makabigay ng kanilang sinasabing statement dito sa ating programa. So sir, na nakita nyo ang posible mga magiging susunod na hakbang ng ating mga kapulisan at pag-file ng case laban dito sa kabilang panig? Yes po, bali, lumuwag na rin po yung pakiramdam ko dun sa narinig ko po sa mga Nakausap natin. nakausap po. Pero Joseph, bilang paalala din, Sir Carl and Dean, ayaw ko lang palusutin yung issue ng paninigarilyo. Kung yun yung naging punot dulo nung conflict mo dito sa taong to, wag mong anuhin masamain. Pero ang malaking issue dito yung paggamit ng maril, tsaka yung itak, bawal talaga yon. Pero huwag natin kalimutan na ilugar mo din yung paninigarilyo mo. Saka Okay? yung pag-uudyok din, Kasi kanina tinatanong namin yung kung para saan yung kutsilyo. 'Di ba? Alam natin self-defense 'yan. Pero kasi baka yan yung nag-trigger na Yes, magdala ng mas possible. malaking blade or itak ito. Kasi baka mamaya dun sa parte ng paglabas mo, kasi tinatanong kita kanina sa ating investigasyon nung bago natin tinawagan ng ibang mga ahensya, na kung saan ikaw ang unang nagpakita. No? Ang para sa akin naman, sa susunod huwag mong gagawin yon. Kasi yung nagiging root cause or yung pinaka dahilan ng problema, ang inyong paninigarilyo. Kung kinakailangan lumabas ka sa compound ninyo, doon ka sa may kalsada, doon ka sa may medyo malayo, manigarilyo, then so be it. Kasi of course, kailangan din natin sabihin na yung usapin sa bisyo. Alright? Yun lang. Mag-iingat ka lang sa susunod. Alright? Yes po, sir. Alright. At maraming salamat sa inyo, sir. Thank you rin po. Thank you sa inyo, Sir Carl, kay Sir Ben Tulfo, at sana at matulungan at masolusyonan po itong Alright. Mag-ingat ka na sa susunod. Okay? At dyan tayo nagtatapos ngayon. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak Bitag, ilalaban ka di iiwan. Ito ang hashtag Ipabitag mo.
Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kay Sir Ben Tulpo, Car Tulpo, dahil natulungan po nila ako may assist sa aking mga kailangang papel, lalong-lalo na po sa papel ko sa barangay, assist po sa papel ko sa pulis. Yun po, kompleto na po ako sa 2 papel na yun at bala ko na pong ipasa sa Hall of Justice sa mga susunod na araw para tumuloy na po yung kaso. Nagpapasalamat po ulit ako sa Bitag, sa mga staff po ng Bitag. Maraming salamat po sa tulong at assist nyo po sa akin.